Alhamdulillah, alhamdulillah. Wala pong audio. Naka-mute pa po. Walang audio ba? Sandali. Buksan natin yung audio natin, ha? Ayan. 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 Ustads, Hmm. ay meron concern po yung jamaa po natin. Ay tinatanong nila po yung availability nyo po every Tuesday, kung nais nyo po bang mag-adjust o pwede po ba kayo mag-adjust ng oras pababa. Example, pinagpipilian po natin 7:30 na mag-uumpisa or 8 o'clock or 8:30. Kasi po meron tayong mga tagapakinig na nasa Pilipinas at meron din pong mga tagapakinig na kinabukasan ay mga trabaho. Pero hindi naman po sila nagko-complain. Masaya naman po sila sa oras natin na meron tayo ngayon at ang inaalala din natin ay yung oras niyo po, Ustads. Alam mo, hindi mo pa yan naitatanong sa akin, kapatid na Sherhan, at lahat kayo na naandyan, ay pumasok na rin sa isipan ko na bakit hindi ba tayo mag-a-adjust? Diba? Dahil ngayon, ang gabi ngayon ay mahaba. So, kung nag-start tayo ng 9 o'clock ngayon, natatapos tayo ng 10:30, so masyadong minsan late night na yun. Karamihan sa atin dito mga OFW, at batid ko na talagang mas mabuti na tayo ay mag-adjust. Every Tuesday, sandali. Kasi meron akong klase pag Monday, Sunday, Tuesday, Wednesday, meron din gabi. Pero ito lang naman ito yung sa atin, di ba? Dito sa, gawin natin ng 8 o'clock. 8 o'clock, Ustads? At least advance tayo ng 1 hour, di ba? Opo, Ustads. Opo, Ustads. Kasi kung 7:30, ang mangyayari niyan, after Isha, diretso na sa bahay. So at least meron tayong mga 30 minutes na medyo maluwag-luwag pa. Alam mo na, pwedeng uminom ng tea or lemon. Di ba? Tama, Ustads. Subhanallah. At actually, Ustads, yung pinagbobotohan na oras ng jamaa natin na dito ngayon at nagpapasalamat tayo na sila ay nagsishare. 2 boto na po doon sa 7:30 at leading po na yata na 6 ang 8 o'clock. Okay. So, yun ang yun ang major, yung sa 8 o'clock, mas maganda yon. At least, na-advance tayo ng 1 hour, mas okay yun. Mas maganda. Kaysa ganito na 9 o'clock, di ba? Okay po. So, announcement lang po ay sa next week na pag-aaral po natin ay okay lang po ba, Ustads? Ay umpisahan na natin ito sa 8 p.m.? Yes, I agree with that. 8 p.m. Okay. 8 p.m. ng alas 8 ng gabi sa susunod na linggo sa Tuesday. Inshallah. Sige po. Inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala. So, 8 to 9:30 po yung ating inshallah na schedule at leading po yung vote na ito at yun din po ang availability ng ating ustads na Sheikh Amrullah Diambangan. At ganun din po, nag-adjust na rin po willing din po mag-adjust yung Monday na si Sheikh Abdurrahim Loma. Mapipiya. So, sabi ni Sheikh Misri, mapipiya na daw po, Ustads. Marayaw, mauno-uno halmo. Alhamdulillah. Yung opisina po ni Ustads. Ustads, yung opisina po ni Ustads Mix, para po siyang Lulu. Ganda ng opisina, mashallah. Diyan sa Qatar, puro po pagkain, Ustads. Mashallah. Good. Opo, kasi po inshallah, yung sana may ginagawa oras po magkita-kita tayo. Yung ginagawa po ng inshallah ni Ustads ay tuwing binibisita namin po siya, pinapakain kami. So, alhamdulillah, Ustads. So, gawin lang natin po, Ustads, formal ang announcement na inshallah sa next week po na ating pag-aaral, Monday and Tuesday,
na Arba'in an-Nawawi is inshallah, i-inform na namin si Sheikh Abdurrahim Loman na mag-uumpisa po tayo ng 8 p.m. at ganon din po si Sheikh na Amrullah di Ambangan ay mag-uumpisa na rin po tayo sa Sira ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa 8 to 9:30 p.m. So gagawan po namin yan inshallah ng poster at isi-send po sa bawat isa yung link, at sa may mga reaction po ay mag-message lamang po sa ating group chat. So Ustads, kung kayo po ay handa na, ay maaari na po tayong mag-umpisa sa ating series of lectures sa talambuhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, faddal Ustaz. Mayroon din akong announcement sana, kapatid na Sharan. No? Yes. Kung ito naman ay inyong ipagpapaumanhin. Kasi simula nung tayo ay nagsimula noong naging pambungad natin itong talambuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inisip ko na marami na tayong nakuha. Marami na tayong natuklasan. Marami na tayong nalaman. At dahil sa mga maraming mga kaalaman at na-discover natin, marapat lang siguro na kailangan tayo magkaroon ng pagsusulit. Lalong-lalo na sa mga tagapakinig natin dito sa online na sila ay nag-enroll o nagsimula sa Mulat sa Pool. Bakit ko sinasabi yan? Kasi alam ko parang sayang. Pati ako mismo, nire-review ko sarili ko, ano ba yung nasabi ko, ano ba yung aking naibahagi, nakakalimutan ko na rin eh. So, kailangan ko sa sarili ko na mabigyan ng pansin, mabigyan ng aral ang mga nakaraang araw na kailangan tayong magbigay ng pagsusulit sa mga estudyanteng ito. Dito, ako rin, kapatid na Sherhan at kayo dyan sa mga kapatid natin sa Qatar, kaya minsan ang ginagawa ko dito sa page ko, ako rin ay nagla-live since nagsimula tayo ng sa 1, dahil alhamdulillah may patuloy tayo na mga tagapanood, yung nandito sa inyo at dito rin sa akin. Minsan umaabot tayo ng mga 1,000 plus viewers. Minsan, subhanallah, mashallah, gantimpalaan sila ng Allah. So, sa puntong yun, nais ko sana na para, hindi ko alam anong magiging arrangement natin. Kasi, willing ako na magbigay ng pabuya sa kung sino yung makape-perfect lang. Perfect lang naman ang hangad natin, di ba? Kasi, kailangan yung mga mujtahid. Magbibigay ako alimbawa ng 10 tanong. Okay. So, yung 10 tanong na yon, kasi, wallahi bro, Sirhan, sa totoo lang, itong pag-aaral natin ng sira, minsan hinahabol ko yung oras ko. Ano yung babasahin ko, ano yung idadagdag ko, ayaw ko ma-repeat uli yung sinabi ko. Minsan, nagkukulang na ng oras, wala akong nabasa, hindi ko alam kung anong, sabi ko, ya Allah, taufik na lang. At minsan, subhanallah, nagbibigay ang Allah ng taufik. So, dahil din siguro, dahil sa pagkukulang natin sa oras at kailangan nare-review natin at kailangan nagiging formal ang ating pag-aaral. Ito ay aking suggestion na sana ito ay mabigyan ng pansin ng mga namamahala at ang ating mga tagapakinig na ating mga estudyante, dahil sabi ng Allah sa Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpapaalaalahanin ang bawat isa sa atin, ito yung murajaah. Dahil ito ay nagbibigay ito ng binipisyo ng kabutihan sa mga mananampalataya. Sayang marami na tayong nalaman, hindi natin may review, hindi natin maano. So, hindi ko alam, ano ba ang, siguro minsan kayo ni na Sheikh Mix, kayo dyan sa Qatar at magtipon kayo, magbigay kayo ng opinyo, at sa next week pwede nating ibigay kung ano yun. Kasi handa ako na magbigay ng mga katanungan para din sa sarili ko yun at para sa atin lahat. Anong palagay mo, kapatid na Sherhan?
Napakaganda po yun, Ustads. At kami mismo ay magle-learn doon at lahat po talaga ay magle-learn at mag-improve. Essay type? Hmm? Essay type? Ito po ay tanong ka mula kay Ustads, na essay type ba ito? Yung, ano po yung parang nakikita nyo na parang approach ng exam? Hindi siya easy type question kasi mahirapan tayo dyan sa pag-check sa easy type na yan. Ang gagawin natin is yung ganun, magtatanong lang tayo ng definition, magbibigay tayo ng enumeration, tapos magbibigay tayo ng asking the exact date at ano yung pangalan. Kasi 'di ba, mula sa poll sinabi natin ang pag-aaral ng sira, ito yung history ng of course yung mga kaganapan, yung mga pangalan at mga lugar at ang mga petsa. Hindi lang naman tayo lalabas doon. Hindi natin pwedeng gawing na easy type question kasi mabuti kung actual tayo, physical na ating pag-aaral. At siguro, hindi ko alam kasi kung ako lang gagawan yan, marahil din mas maganda, anong decision ninyo? This is only my suggestion. If you accept and listen to this, that's okay. And if you will refuse, decline, no problem with me. Kasi siyempre, mayroon tayong dapat sundin at kung ano yung doon tayo sa pinagkaisan. Kasi mahirap kung ako lang ito sa subject ko, samantalang yung kay Abdurrahim Luma at saka yung mga ibang mga brothers natin na mayroon silang mga subject, Tauhid, Hadith, or Dawa. So, hindi ko alam kung paano nyo gagawing uniform yan. So, anyway, ngayon, wag natin ngayon yan sagutin, pero at least nagkaroon ngayon ng idea ang mga estudyante natin. At pag-usapan nyo yan, inshallah, by next week, bigyan nyo ako ng feedback. Anong pwedeng mangyari dyan? Yes, Ustad. Inshallah, Ustads, magbe-brainstorming, sharing idea dito po, Ustads, at magpropose kami ng mga nakita natin na mga siguro paraan kung paano isasagawa iyon. Pero as my personal opinion, maganda po yung initiative na yun, Ustads, na magkaroon po ng pag-susuri exam. Para po sabi pa nga ay hindi maulit yung mga past and previous na lesson at mag-move on at para po ma-check ng bawat isa. At hindi lang yun, dahil para din yun sa sarili natin, para din sa kaalaman natin, para na-refresh, hindi ba? At para naalala na natin. Kasi ang pag-aaral, ayon sa mga, aywan ko siguro naibahagi ko na ito sa inyo, yung na ang kailangan ay pag-unawa, kailangan ang pag-memorize, kailangan ang pagsulat, kailangan ang pagtatbik, kailangan implementation, at kailangan ito ituro. At alam ko naman, alhamdulillah, ang lahat ng sinumang nanonood, nakikinig dito sa page natin, at dito rin dyan sa ating online class na ito, ay subhanallah, marami tayong, alam ko, batid natin na marami tayong natutunan dito sa sira ng talambuhay ng propeta at lahat ng mga subjects na itinuro dito ng ating mga masyaikh na sila ay nakikipag-ugnayan sa atin, gantimpalaan sila ng Allah. At kayo rin mga kapatid, inna Allah la yudi'u ajral muhsinin, hindi kailanman sasayangin ng Allah ang bawat nagawa natin na mabuti na layunin na naiambag natin sa relihiyon ng Allah. So, share ko lang po sa brothers and sisters na nakikinig, tulad ng sinabi ni Ustads, yun ay personal na tayo ay machi-check natin yung ating kaalaman. Hindi ito para subukin yung sino magaling, para lang kumbaga makita natin yung mga na-retain natin na information sa ating pag-aaral. Maging ang mga records na yan, wag po kayong kabahan sa exam, yun ay personal lamang na level na makikita natin, malalaman natin. At kung medyo ang exam po ay tulad ng sinabi ni Ustaz na merong mga makakakuha na mataas na, mashallah, baka may prize po tayo na kakanin. Gusto yan, maganda yan. Oy, teka lang, Sirhan, nabanggit mo yung yung baka wag kayo kabahan, umahiya. Dahil alam ko sa ngayon, karamihan ngayon ng pag-aaral ay online, pati yung mga anak natin, mga estudyante. So marahil siguro marami sa ating mga tagapakinig na minsan
ayaw din nila mag-online dahil daw nahihiya sila, lalo na pag ito ay may exam. Lalo na kung ito ay may exam, yung iba kasi sa kanila beginners lang, lalo na yung pagdating sa Akida, Arabic, o ito pa, itong sira na ito. So, minsan nga, nagiging namin nung kami mga estudyante pa, pagdating sa sira, talagang masisira ka talaga ng ulo. Dahil minsan talaga, yung dun sa amin, ganun yung pinagbibiro-biruan ba namin na magkakabarkada. Pag sira ang subject, masisiraan ka talaga rito. Dahil talagang bidik kailangan talaga dun. Minsan yung teacher, hindi lang yung mga sheikh, talagang nagbibigay siya na lang kung ano yung easy type din kung ano yung naiambag, anong natutunan natin sa sira, at magbibigay ka rin ng sarili mong opinion. So sana nga ganun lang naman 'yon, at pwedeng mangyari ito at pwedeng hindi, at wag silang kabahan dahil ito ay walang pagalingan ito, kapatid na Shiran, yung sinabi mo. Hindi natin kinukuha rito kung sino yung magaling, maka-perfect, kung sino yung matalino, dahil aanin nga natin ng kaalaman at talino kung ito rin ay hindi natin naisa sa buhay. Ang sabi ni Imam Shafi'i, laysa al-ilmu ma hafidh wa innamal ilmu ma nafa. Hindi ang kaalaman ay kung ano ang na-memorize, kung ano ang kaalaman na ating natutunan. Datapwat ang kaalaman ay kung ano yung napakinabangan nito at naiambag nito sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, na bago ba siya sa pamamagitan ng kaalaman at ito'y kanyang naituro. Wallahi yan ang totoo. Ang kaalaman, mga kapatid, sa Islam ay ito ay una ay sa ating sarili. May sa buhay, may sa kilos natin ang kaalaman na ito, at maituro natin ito at kapulutan ng aral sa kahit sino man na naghahangad ng matuto ng kaalaman. Dahil alam natin dito sa mundo, ang tunay na pinakamalaking yaman ng tao ay ang kaalaman. Ang yaman, tanging yaman, mananatili dito sa mundo, sa iyong libingan, at lalo na sa araw ng paghukom. Subhanallah, ang kaalaman na ito, lalo na kung ito ay napakinabangan ng karamihan at naituro natin at naisabuhay natin at nagpabago sa ating buhay. Opo, Ustaz, mashallah. Jazakallah khair, Ustaz, mashallah, napakagandang punto po yun na ang kaalaman ay yung talagang sinasabuhay po natin. Allahu Akbar. At sa mga brothers and sisters na nagtatanong dito sa exam, wala pa po ang exam at ito ay pag-uusapan pa po namin at ng mga organizer kung magsasagawa po tayo at saka yung pamamaraan na magiging available po ito sa lahat. Ang exam po na nakikita siguro natin dito upang personal na makita lang natin yung mga napulot natin pag-aaral for the past few months na kasama natin si Ustads. At napakaganda naman na siguro na mapakita natin kay Ustads na kahit papano ay may mga take away tayong mga katuruan na ibinibigay sa atin at isinasabuhay natin. Inshallah, yun talaga ang sigurong parang response natin sa mga effort nitong ating mga walang kapagurana, walang sawang pagpapaliwanag sa atin ng ating mga mahal na guro dito sa ating online Islamic Studies. Napakaganda na mapakita natin sa kanila na may mga talagang nag-retain na ilm na sinishare nila po sa atin. Bilang karagdagan, kapatid na Shiran, 'di ba? Sabi nga, nilikha tayo ng Allah dito sa mundo dahil susubukan tayo. May pagsubok, may examination. Ang sinong nag-aral sa atin mula elementarya, high school, college, aanin yung mga nalaman mo kung hindi ka masubukan. Hindi ba? Ganun lang naman yun So, kailangan, you have to go through with the examination. Evaluation yun Evaluation yun para sa sarili natin. Kung ano nga ba. Kasi nalaman mo, natuklasan mo, pero kung hindi mo rin ito i-review, di ba? Kailangan talagang mag-review. Sa dami ng kaalaman na within the past few months, nakuha natin, subhanallah, kailangan natin ito ma-review. Ako mismo ito, sinasabi ko ito sa sarili ko. I need to review myself for the past previous lessons that we have taken.
Minsan ako hindi ko rin alam ano ba yung nasabi ko. Minsan hindi ko na alam kung ano yung naisulat ko, nasaan ko na ilagay, sa dami ng pwedeng, subhanallah. So sabi ko, sana nga at ma-implement natin, maisabuhay natin. Dahil ang kaalaman, sabi ni Ibn Sirin, ay yung isang kasabihan din yun ng propeta or something, hindi ko lang sigurado yun, yung al-ilmu bila amalin kasajaratu bila thamarin. Yung kaalaman na ito ay wala sa kilos, hindi natin naisa sa buhay, ay katulad ito ng puno na walang bunga. Puno, malaki, maganda tignan, maganda, naalyo ka tignan, pero walang naibibigay na mabuti sa tao. Kasi hindi siya nagbubunga. Nakakita ka minsan ng isang puno na napakaganda, pero minsan dumadaan yung mga tao, sabi nila, sayang ang punong ito. Bakit po, lolo? Walang may dulot. Napakaganda, namumulaklak, bunga, pero hindi nagbibigay ng bunga sa mga tao. So, ganun din. Katulad din ng isang bulaklak na namumukadkad, na akala mo ang ganda tignan, pero ni amoy, wala kang maamoy. So, wallahi, ito sinasabi ko una sa aking sarili, na talagang ang kaalaman, mga kapatid, ang Islam talaga, kailangan natin ito isabuhay. Kasi kung makita natin sa sarili natin ang Islam sa pamamagitan ng pagsasakilos, pagsasabuhay nito, wala sanang problema sa mundo. Wala sanang gulo. Lahat nagkakaunawaan, lahat nagkakaintindihan, nag-uugnayan. Sabi ng Allah sa Quran, "Walau amanu ahlal qura la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, walakin kadzabu bima kanu yaksibun." Kung ang mga tao sa kalupaan ay tunay na sila ay maniwala sa Allah, maging matakutin sa Allah, ayon sa mga panta, sinabi nila dito, ang maging matakutin at tunay na maniwala, isagawa ano ang pag-uutos ng Islam, bubuksan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyaya sa kalangitan, mula sa kalangitan at kalupaan. Ngunit kung bakit tayo nandirito sa mga ganitong pagsubok, ay dahil na rin siguro, sabi ni Imam Shafi'i, "Na'ibu zamanana wal'ibu fina, walau natakaz zamanu lana syakana." We are complaining of what is happening to our society nowadays. But if the society can speak, he would blame us. Why do we experience this such difficulties and obstacles in life? Of course, dahil mahal tayo ng Allah, kailangan ng pagsubok, at dahil minsan din pwede din natin itanong sa ating sarili. Anyway, yun lamang, hindi ko alam. Ito, muna yung oras natin. Mag-proceed na tayo, Sherhan, dahil inaabangan ng mga kapatid natin ano yung magiging topic natin ngayon. Jazakumullahu khair. May dagdag ka ba bilang panghuli na anong announcement mo? Opo, Ustad, sa Bismillah, tuloy na po tayo. Hindi na naman tayo matatapos niyan. Subhanallah, katulad last week, subhanallah. Yan ang Islam, yan ang kaalaman. Subhanallah, wasi. Okay, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina wa liwalidina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa Islam at sa lahat ng sinumang sumusubaybay sa tuwing araw ng ganito ng Martes, Muslim man o maging Kristiyano, nawa sa mga sandaling ito, magkaroon tayo ng dagdag kaalaman sa informasyon patungkol sa talambuhay ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa mga hindi Muslim, sa pamamagitan nito ay nagkakaroon din kayo ng kaalaman kung sino nga ba talaga si Muhammad alaihi afdalu salatu wasalam. Mga kapatid, nung nakaraang linggo tayo ay nakuha natin na
yung pagpasok sa Islam ni Hamzah, tiyuhin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ganun din si Umar ibn al-Khattab, lumakas na yung Islam, paunti-unti lumalakas na ito, at ito ay nagiging lantaran na ang pagtuturo dahil ang manhaj, shi'ar, ibig sabihin kung ano yung motto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras na yon is fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Ibig sabihin nun ay itong talatang ito na bumaba sa kanya ay ibigay sa kanila o Muhammad, ituro sa kanila o magbigay ng pagbabatid sa kanila kung ano ang ipinag-utos ko sa iyo. At ito yung pagpapalaganap sa kaisahan ng Allah, ang pagtuturo sa tauhid. At ganun din ang manhaj ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ad'u ilallahi ala basirah. Ad'u ilallahi ala basirah. Subhanallah. Hadihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Ang basira, ito yung kaalaman. Itong yung maliwanag na daan patungo sa kaalaman sa Islam. Ang manhaj ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pagtuturo ay ang kanyang da'wah ay kaalaman na may dunong, na may hikmah, na may pagtitimpi. Dahil ito ang Islam, mga kapatid. Kailangan natin na may pagtitimpi. Kailangan natin ng sabar. Yung kitab nga ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yung sinabi niya na ma yambaghi alal muslim an ya'rifa arba'a, hindi ba? Una, nakuha natin yun yung kaalaman. Pagkatapos ng kaalaman ay kailangan al-amal. Ito yung tatbiq. Kailangan natin ng application. After gaining the knowledge, kailangan natin ng application. Action. Then pagkatapos kailangan natin ng da'wah. Kailangan natin na ito ay ipahayag, ibahagi sa ating sarili, sa mga taong malapit sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. Dahil, wallahi mga kapatid, ano ang saysay ng kaalaman kung ito rin naman ay hindi mo ipinamalas at hindi mo ibinahagi? At ang pinakamabuting gawain dito sa mundo ay ang pagbabahagi ng katotohanan, lalo na sa larangan ng ating relihiyon, pagpapalaganap sa kaisahan ng Allah at si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At ang pang-apat, ang lahat ng ito hindi natin matatamo, ang kaalaman at ang pagsasakilos nito at ang pagpapalaganap nito kung wala ang pagtitimpi at pagsabar. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, buong buhay niya, tunghayan natin ang sira, ang talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay lahat kailangan ng sabar. Wa ma sabruka illa billah. O Muhammad, ang katunayan, ang pagtitimpi mo, maliban ito ay para sa Allah. At bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na mga matiisin at tunay na matimpi ng maraming mga biyaya at gantimpala na hindi nila malaman kung saan nanggagaling ito. Marahil hindi mo natatamasa ngayon, pero sa araw ng paghukom kabilang buhay, ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala. Ngayon, dadako tayo sa paksa na patungkol, subhanallah, marami tayong nalagpasan mga kapatid, kasi ang kinukuha lang natin dito is yung mga highlights na mga importante. Alam natin, insyaAllah, yung mga patuloy na kayo ay mayroong libro doon sa naisulat ng kapatid natin na kanyang na-translate, si Sheikh Abdurrahim Luma, yung sa Rahiqul Maktum. Napakaganda yon at tuloy nyo na basahin yun. Nandoon lahat yung detalyado. So, ang kinukuha lang natin doon at yung mga sa ibang mga sira ng talabuhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam is yung mga highlights ng mga importante na kaganapan. Dito tayo dadako sa noong ito ay natapos ang Amul Huzun. Ito yung taon ng pagdadalumhati, taon ng kapighatian, taon ng lumbay at lungkot. Alos kumbaga si Propeta dumaan din sa depress. Namatay ang kanyang tiyuhin na siya ay naging ama-amahin niya. Sumunod ilang araw, yung iba sinabi ilang buwan, si Khadija radhiyallahu anha. Ang dalawang ito na naging sandalan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa bawat anggulo ng kanyang buhay ay nandyan sila para si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay palakasin, tulungan, at siya naman talaga ay lubusang hindi pinag-iwanan ng dalawang ito na tumulong sa kanya. Nung namatay siya, namatay itong dalawang ito sa taon na yun na 10 ng pagiging nubuwah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay napag-utusan siya
ng Allah subhanahu wa ta'ala na dumayo sa isang lugar na di kalayuan na halos 60 kilometers or less than papunta ng Taif. Nabanggit natin ang pagpunta niya sa Taif, halos wala ni isa sa mga tao doon na tumanggap sa kanya. Bagkus siya ay pinasinungalingan at inalipusta at tinaboy ng mga tao, pinag-utusan ng mga kabataan, ang mga batang ito, na siya ay tapunan nila ng mga bato, nagkadugo ang halos katawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kasama niya yung si Zaid bin Harith. At subhanallah, ang aral na napunta doon, na makukuha natin doon bilang mga da'i, mga kapatid, ay ang kailangan natin ay magsagawa, magpalaganap. Hindi natin kailangan ang resulta. Kung may tatanggap, kung may makikinig, o may mag-appreciate kung anuman ang ating turo. Dahil ang hangad natin innama nuridu wajhallah. Ang gusto natin ay ang gantimpala ng Allah. Marahil dito sa mundo, ibigay niya, kung hindi niya ipagkaloob, hangad natin sa kabilang buhay. So si Propeta sallallahu alaihi wasallam dumating sa Taif, wala ni isa sa kanya na tumanggap dito. At bumalik muli siya sa Makkah. Nung naibalik siya sa Makkah, alamin niyo mga kapatid na ang buhay dito sa mundong ito ay walang palagian, walang permanente. At yung sabi ng Allah sa Quran, innamal usri yusra. Innamal usri yusra. 2 beses na sinabi ng Allah. Katotohanan sa bawat hirap ay mayroon itong ginhawa. Ang bawat kahirapan ay mayroon itong ginhawa. In every grief, there is relief. Dito, pinatunayan, subhanallah, ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumaan ng matinding pagsubok, hirap, pighati at lumbay sa kanyang buhay. Sa isang gabi, napawi ito sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay. Sa gabi na kung saan natulog siya ng maaga ng Salat al-Isha sa bahay ni Ummu Hilmi. At noong siya ay nakatulog, dumating sa kanya si Jibril. At si Jibril alayhi salatu wasalam ay ginising niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung ginising niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam at nagising si Propeta sallallahu alaihi wasallam at nakita na lang niya ang isang daba, kulay puti, na halos pwede nating may halintulad sa isang may pakpak na napakalaking hayop na kabayo. Ayon sa ibang mga pag-iinterpreta ng mga pantas. Pero ano ito? Ito yung burak, kung tawagin, na ito ay naging sakyanan din o naging ito ay mga dumaan na rin sa mga ibang mga propeta. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama niya itong si Jibril at itong hayop na ito na isang burak na nakasakay sila at tumungo sila mula Makkah patungo sa Baitul Maqdis sa Jerusalem. Dito na, subhanallah, noong ito ay nangyari, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buong buhay niya hindi siya dumating sa Jerusalem. At ang mga tao mula kapag sila ay naglakbay sa Jerusalem, ito ay ilang araw bago sila dumating. Yung iba ilang buwan bago pa dumating dahil depende sa weather na minsan nagkakaroon ng sunstorm, minsan sobrang tag-init, taglamig, nagpapahinga sila sa mga lugar. So ngayon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang gabi, narating niya, nakasakay siya sa burak na ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas dahil sa laki ng burak na ito, pag siya ay lumipad, halos kidlat ng isang mata na hindi mo namalayan ay dumating na siya doon. Noong dumating siya doon, subhanallah, nadatnan niya si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Si Propeta Ibrahim, kung sino ang pinaka-hawid, kamuka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang kanyang pinanggalingan, the father of all the prophets, ang pinaka-great grandfather niya na si Ibrahim alayhi afdalu salatu wasalam.
At ganun din nakita niya si Musa alayhi salatu wasalam, na si Musa ay nag-ayon sa pagsabi dito sa mga pagsabi ng mga pantas doon sa naikwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na isang maskuladong lalaki na matangkad si Musa. At ganun din si Isa na anak ni Maria na hindi siya gaano katangkad at hindi rin siya gaano kaliit, ngunit may pagkapula ang kanyang pagmumukha. Ngayon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nag-imam sa kanila. Paano nangyari ito? Marami dito namumutawi, dumating ang lalong matinding pagpapasinungalin ng mga musyrikin, ng mga di mananampalataya, hanggat dumating ang isang araw na nung ito ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naibalik na siya sa oras na yon, bago mag-fajr, nagising na lang si Propeta sallallahu alaihi wasallam at naibalik siya sa kanyang lugar. Nung siya ay naibalik sa kanyang lugar, iniisip niya, ano ba ito? Panaginip itong nakita ko. Kasi minsan mga kapatid, may dumadaan sa buhay natin na yung panaginip na yun ay halos naramdaman mo na nandoon ka na eh. Nakita mo yung mga tao, nakain mo yung mga tao, nakita mo yung lahat, nakain mo kung ano yung gusto mo kainin, nakasalamuha mo yung mga tao na gusto mo makasalamuha, at minsan ang mga panaginip, akala mo totoo. Kaya bagat naman ang mga pantas, sinabi nila dito, ano nga ba itong pag-isra? Kasi ang ibig sabihin ng isra ay ang paglakbay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng gabi mula sa Baitul Haram sa Makkah papunta ng Baitul Maqdis. Gabing yun ang Isra. Wal Miraj ay ang kanyang pag-akyat sa 7 kalangitan. Bago natin puntahan itong nangyari dito sa 7 kalangitan at kung sino yung mga nakita at anong mga kaganapan na nakita niya doon, mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam noong bago mag-fajr at noong nabalik na niya, yun nga nag-iisip siya, ano ba ito? Naging panaginip ba ito? O totoo ba ito? Dumaan sa kanya si Abu Jahal. Alam natin si Abu Jahal kung ano yung kanyang paninira, ano yung kanyang pag-aalipusta, pag-iinsulto kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Oh, Muhammad, ano na naman itong nangyari sa iyo? At parang hindi ka mapakali at naiba ngayon ang itsura mo ngayon. Sabi niya, ana usri'a min baitillah fil haram ila masjidil aqsa. Ha? Sabi ni Abu Jahal, oportunidad na naman ito. Natuwa siya. Hindi siya namangha. Natuwa siya. Dahil sabi niya, lalo pang darating ang hindi paniniwala ng mga tao dito sa isang impostor na ito na propeta. Isipin mo, sinabi niya may bago na naman siyang pakulo. Sa isang gabi, naglakbay papunta mula Makkah papuntang sa Baitul Maqdis. Samantalang nilalakbay yan ng ilang araw, ilang buwan bago dumating ang kahit sino doon. Siya mismo dumating daw at ngayon napunta dito muli. Sabi niya, Muhammad, totoo ba yan nangyari? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi totoo na nangyari ito sa akin. Sabi niya, sige, gusto mo ba na bukas lilipunin ko ang mga tao? Kung ano ang sinabi ko, kung ano ang sinabi mo na kinuwento mo sa akin patungkol sa mga nangyari, sabihin mo yan sa mga tao. Sabi ni Propeta Muhammad, sabi ni Abu Jahal, kaya mo ba yan sabihin sa mga tao? Sabi niya, sasabihin ko sa mga tao. Bakit hindi ko sasabihin sa mga tao ang nangyari at nakita ko? At nakausap ko ang aking Panginoon at nakapunta pa ako sa kalangitan. Lalong tumawa, naluluha sa kanyang pagtawa, panginginsulto, at sabi niya, malaking points ito para ang mga taong ito ay lalo silang magpasinungaling kay Propeta Muhammad, kay Muhammad, para hindi sila maniwala na siya ay propeta, at ang mga naniniwala na sa kanya ay magkaroon sila ng pagdududa na marahil itong taong ito ay isang impostor, isang sinungaling. Isipin mo, sa anong naisip niya, sinasabi niya, ayun ang nangyari. At yun nga mga kapatid, nangyari yun, ikinuwento yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa mga tao, at nagtawanan halos lahat ng nakarinig doon ng mga Quraysh, na mga mapanlinlang, nag-aalipusta, nagpapasinungalin, at nandoon yung selos, at nandoon yung puot at galit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ayaw na ayaw nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya nga ay
propeta dahil bukod siya ay galing sa walang magulang, ulila, at ayaw nila umalis doon. Dahil sinabi nga niya, tignan nyo at pakinggan nyo, sabi ni Abu Jahal. Itong sinabi niya na umalis tayo sa ating mga paniniwala, sa ating mga Diyos-Diyos na si Lath, si Uzza, si Hubal. At ngayon, sinasabi niya ngayon ay siya ay naglakbay ng papunta doon. Lalo silang nagtawanan. Ngunit, ang mga iba ay nagkaroon din ng pag-aalinlangan sa mga ibang mga sahaba. Ngunit ang tunay na naniniwala at tigib ang pananampalataya kay Propeta Muhammad at lalong-lalo na isa dito, si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Pumunta sila. Ya Abu Bakar, شوفوا ماذا قال هذا صاحبك أنه قال قد أسري في ليلة من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Sabi ni Abu Bakar, wallah, ako hindi ko pa yan narinig sa propeta. Pero kung yan ay sinabi niya, ako ay lubos na tunay na naniniwala. Fa'usaddiqu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan nakakapagtaka. Naniwala nga ako sa kanya na bumababa sa kanya ang mga talata ng salita ng Allah mula sa kalangitan. Bumababa sa kanya na mas yun ang imposible na paniwalaan. Ito pa kaya, ito paglalakbay niyan, kaya walang pagdududa. At sinabi nga ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa anta siddiqun lihadil ummah. Ikaw ang tunay na makatotohanan sa iyong paniniwala na ikaw ay siddiq. Dahil pinaniwalaan niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sa halip ang mga tao ay nagpasinungaling sa kanya, pero siya ay nananatili na naniniwala, nagpapatunay kay Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, ikinuwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kasama ko si Jibril, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa Rahikul Maktum, sa Kitab Sira, sa Bukhari at Muslim, na ikwento ito lahat mga kapatid. Tignan natin ito. Pati rin yung sa sura na ito. Inshallah, kukunin natin kung anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Isra. Nung kami ay umakyat sa langit, unang palapag ng langit, nakita ko si Adam, alayhi afdalu salatu wasalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril, man hada? Qala hada Adam. Sallim alay. Sabi niya, ikaw ba? Sabi niya, assalamu alaikum, assalamu alayka. Sabi ni Adam, wa alaikumussalam. At sino yan? Sabi niya, si Muhammad. Anta abdun nabi, anta nabi as-sadiq, fa'uhiya ilay. Yan ba ay naging buitha ilayhi? Siya ba si Muhammad? Sabi ni Adam. Sabi ni Jibril, naam. Siya nga. Subhanallah. At ganun din, nagsalam si Adam kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang punto rito mga kapatid, walang propeta na itinalaga ng Allah sa sangkatauhan maliban na sila ay napagbigyan ng balita na alam nila at batid nila na mayroon pang darating na huling propeta na ito si Muhammad. Kaya bagat naman, lahat halos na ng mga propeta, fa'uhiya ilay, ba'athahu fihi, siya ba yung propeta na naging ganap? Pumunta na naman sila sa pangalawang kalangitan. At doon nga, bago sila dumating sa mga baitang ng kalangitan, ito ang may mga anghel doon, mga kapatid. Nakagwardya ang mga anghel. Hindi ka basta-basta makaakyat doon dahil mga gwardya. At sinasabi ng mga anghel, man hada, kala hada Jibril. Wa man maaga, sino yung kasama? Sabi niya, hada Muhammad. Hal bu'itha fi, siya ba si Muhammad na naging ganap na ng propeta? Naam. At yun, at nagsasalam na sila kay Muhammad at kay Jibril. At umaakyat na sila at pinapayagan na sila makaakyat. Mga kapatid, alamin natin, sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, mula sa bawat kalangitan na ito ay 500 years bago ka dumating. 500 years bago ka dumating sa kalangitan na ito. Wallahi, kung isipin natin, sasabihin mo mga katang isip, ano ba ito? Totoo ba ito ng mga nangyari? Tayo na mga Muslim, sami'ana wa ata'na. Walang pagdududa, walang imposible. Ba't ka magkakaroon ng pagdududa o imposible pag-aalinlangan kung ito ay nangyari sa Propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi ka ba magtataka ngayon itong nakikita mo na buwan na ito na hindi mahulog? Ang mga bituin na yan, na isang bituin, napakalaki yan kaysa dito sa mundo at kaysa sa sun na nakikita natin. Ang kalawakan na ito mga kapatid, nararapat lang na tayo ay magsabi ng Allahu Akbar. Walang pinakadakila, pinakamalaki, malakas, makapangyarihan, tagapaglikha, tagapanustos, lahat siya ang Allah. Allahu Akbar.
Dito lang tayo sa mundo na umiikot-ikot. Napakaliit. Dito nga, napakaliit nga na ngayon dito. Dito lang tayo nakikita-kita ngayon. Buong mundo nanonood na ngayon dito sa atin kung sino yung mga nagpa-follow sa atin. Walang nakakapagtaka sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating siya sa pangalawang kalangitan. Sino ang nakita niya? فَإِنَّهُ أَرَأَ Isa ibni Maryam wa Yahya ibnu Zakaria. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ Sila ay nagsalam sa kanya. Siya si Muhammad na siya buhitayid, naganap na ng propeta. Pangalawang kalangitan, nakita niya yun si Isa at saka si Yahya bin Zakaria. Sa pangatlong kalangitan, فَأُسْرِيَ إِلَيْهِ sallallahu alaihi wasallam, ipinakita sa kanya ng Allah ang kalawakan. Kasama si Jibril, isa sa mga anghel na pinuno ng mga anghel. Nakarating sa kalangitan ng pangatlo at nakita niya ang isa sa mga pinakamagandang nilikha ng Allah sa balat ng lupa na ang propetang ito ay si Propeta Yusuf alayhi afdalu salatu wasalam. Nung makita niya si Yusuf alayhi salatu wasalam, fasallama alayhi, ganun din ang nangyari, nagsalam siya, nagbatian silang dalawa, umakyat na naman sa pang-apat na kalangitan, mga kapatid. Dito natin makikita na ang mga kalangitan na ito ay huwaladhi khalaqa sab'a samawat. Nagpapatunay sa Quran ng Allah ang 7 kalangitan na nilikha niya. And in every heaven, bago ka dumating sa isang heaven, hadith ng propeta, 500 years. 500 years na paglalakbay, pagsakay ng eroplano, pagsakay ng ano man gawin mo na sasakyan na pang outer space na pwedeng mong gamitin. Allahu a'lam bis-shawab. Tawqifiyya na tayo dyan, mga kapatid. Nung dumating siya sa pang-apat na kalangitan, ay nakita niya si Propeta Idris alayhi afdalu salatu wasalam. Nakita niya si Idris alayhi afdalu salatu wasalam at ganun din ang nangyari na sila ay nagbatian. Pagkatapos sa panglimang kalangitan, nakita niya si Propeta Harun na kapatid ni Musa alayhi afdalu salatu wasalam. Sa pang-anim na kalangitan, dito niya nakita si Musa alayhi afdalu salatu wasalam. Nung nakita niya si Musa alayhi afdalu salatu wasalam at ganun din ang kanilang pagbatian at tinanong na siya si Muhammad, fakad bu'itha alayhi, naging ganap niya siya na siya ay propeta. Biglang naluha at umiiyak si Propeta Musa alayhi afdalu salatu wasalam. At nung siya ay naiiyak, maabaki kaya Musa, anong dahilan ko ba't ka naiiyak? Sabi niya, naiiyak ako dahil mayroong propeta o sa isang riwaya, mayroong isang gulam, may isang sugo na siya ay may mas maraming ummah, may mga maraming tagasunod kaysa sa akin. Ako, sa halip, ana Rasulullah, si Musa, Kalimullah, nakakausap niyang Allah, nagpapakita ng lahat ng mga himala, na mga mirakulo na nangyayari na itinatanong ng mga Bani Israel patungkol sa kanyang Panginoon. Sa halip, pinapasinungalin pa rin siya. At walang naniniwala sa kanya. At kukunti lang ang naniwala sa kanya. Samantalang si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam, iwallah, maraming tagasunod si Propeta sallallahu alaihi wasallam kaysa sa lahat ng kahit sinong mga propeta. Isipin niyo, mga kapatid, ang mga propeta sa araw ng paghukom, may darating na 3 lang ang tao na sumama sa kanya, naniniwala sa kanya. Mayroong 5 na sumama. Mayroong namang propeta na dumating na wala na siyang kasama na naniwala sa kanya. Dito nagpapatunay, mga kapatid, na ang pagdadakwa natin, ang pagtuturo natin sa Islam, ang pagsasabuhay natin sa Islam, maniwala sa hindi ang mga tao na ito nasa sa kanila. Ang pamilya natin, ang mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay, ang nagbibigay ng gabay ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa dami ng kanyang mga umma, kaya bagat naman siya, ang lahat ng mga propeta, sila ay nagkakaroon ng mga kung sino yung mas maraming umma, ay doon sila mas nagagalak at natutuwa. Kaya bagat naman si Propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan nasabi niya, sana man lang makita ko na ang mga tanging gustong-gusto kong makita na mga matalik kong kaibigan. Sabi ni Abu Hurairah, ya Rasulullah, hindi ba kami ang mga matalik mong kaibigan? Sabi niya, iwallala, kayo ay aking antum ashabi, mga kasamahan ko kayo.
ang mga matalik kong kaibigan, ang mga mahal ko na gusto ko na silang makita at makapiling ay sila yung mga tao na pinaniwalaan nila ako. Ngunit hindi nila ako nakita at hindi ko sila nakita. Wahum fi akhiriz zaman. Antum ayyuhal musyahidun wa ayyuhal mustami'un. Kayo, tayo ito mga kapatid, na narinig natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, minahal natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa lubos pa ng pagmamahal natin sa kaysa sarili natin, sa pamilya natin at kahit sinong tao. Dahil ganyan ang pagmamahal natin sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal sa kanya ay ang pagpapalaganap ng anumang nalaman natin na sinabi niya. Ang pagmamahal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ay katulad ninyo, kayo na nanunood, na kayo ay mahal nyo si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi nyo siya nakita, pero mahal natin siya sa pamamagitan ng anumang ibinalita niya. Yan ang pagmamahal sa mahal natin Propeta sallallahu alaihi wasallam. At magbibigay siya ng pamamagitan sa sinumang sumunod sa kanya, na hindi nagmalabis sa relihiyon ng Allah, hindi sila gumawa ng mga bid'a na pabago sa relihiyon ng Islam. Nung matapos na nakarating siya sa ikapitong kalangitan at nakita niya si Ibrahim alayhi afdalu salatu wasalam, at nung nakita niya si Ibrahim alayhi afdalu salatu wasalam wa kana fi dari fi Kaaba, nung nakita niya ito, dito naganap na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa labis ng pagmamahal ng Allah ay naakyat pa niya ang 7 kalangitan na lumagpas sa 7 kalangitan. Hanggat siya ay dumating at nakita niya ang Baitul Ma'mur. Wamal Baitul Ma'mur? Ang bahay na dalanginan sa kalangitan na noong nilikha ng Allah, mula noon, ngayon hanggang sa magunawang mundo, may 70,000 na mga anghel ng Allah na nagpapatira pa ng 2 rak'a. Pagkatapos nito ay lumilisan at hindi kailanman babalik at papalitan na naman ito ng 7,000 ng mga anghel. Hanggat ito ay araw-araw, bawat segundo, minuto ay dumarating ang mga anghel sa bilang nila. Ang tanging Allah lamang ang nakakaalam sa bilang ng dami ng mga anghel na nananatili na pumupuri at lumuluwalhati sa Allah at kailanman hindi nagkakasala. Allahu Akbar. Nung nakita ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nakita rin niya at napalapit siya sa Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, isang uri ng ito ay punong kahoy sa paraiso. Nakita hanggat dito ay nakausap niya sa lugar na kung saan ang Allah ay nakiusap o nag-usap o nakiusap si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tagapaglikha. Alamin natin mga kapatid, walang ipinag-utos ang Allah, walang sinabi ang Allah kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pinaka-importante na kung bakit siya ay napunta sa kalangitan at nakausap niya ang kanyang Panginoon dahil sa isang bagay lamang at isang pag-uutos na sinabi sa kanya ng kanyang tagapaglikha, ang ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na magpatira ka Muhammad 10 ng iyong mga tagasunod na 50 beses sa isang araw. Repeat, Ustad. 50 times prayers in a day. After this, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went down at nakita nito ni Musa, "Madha qala rabbuka ya Muhammad?" Sabi niya, pinag-utusan ako at ang aking mga tagasunod ng 50 beses na pagdarasal sa isang araw. Sabi ni Musa, "Irji ila rabbik fatlub minhu faqul lahu an yukhaffifu alayk li'anna ajarabtu ma'a ummati ma'annas." Alam ko, batid ko, naranasan ko yan sa aking mga tagasunod. Hindi nila kakayanin yan. At umakyat at humiling si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang Panginoon hanggat ito ay naging 40. Naging 30 dahil sa paulit-ulit na sinasabi ni Musa na bumalik ka sa kanya, hindi yan kakayanin ng iyong mga taga-umma, hanggang dumating sa 20.
paulit-ulit na inihiling ni Propeta Muhammad na bawasan ito dahil sinabi ni Musa, "Ya Muhammad, naranasan ko to sa aking mga umma na hindi nila kakayanin yan dahil ito ay na-experience ko sa aking mga umma." Tignan nyo na lang ang malasakit ni Propeta Musa alayhi salatu wasalam sa mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at tignan nyo naman ang pagmamahal ng Allah sa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na ginawa ang 55 beses isang araw. At ito ang masaklap. Ito ang matindi. Noong nalaman ni Propeta Musa, ni Propeta Muhammad na ito ay naging ganap na 5, nung nadaan uli siya kay Musa at sinabi ni Musa, "Ya Muhammad, kam salatan faradallahu alayka li ummatik, 5 salawatin fi kulli laylatin wa fi kulli yawmin wa layla min al-fajr ila al-fajr, faqala irji fa inna ummataka la yastati'una an yaqumuna bidhalik." Bumalik ka uli, ya Muhammad, hindi yan kakayanin ng iyong mga umma. Wallahi, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Musa, wala na akong kakayahan. Nahihiya na ako na umakyat pa sa aking Panginoon. Ilang beses ko nang sabihin na bawasan ito at ito naging 5 pa. Pabaihingin ko pa na bawasan ito." Wallahi mga kapatid, tama si Musa alayhi salatu wasalam. Hanggang ngayon, ilan sa mga sambayanan ng mga kamusliman, hindi nila may taguyod at hindi nila makayanan na magdasal ng 5 beses isang araw. Ilan sa atin ngayon na nakakapagdasal ng 5 beses ng isang araw, mismo sa tamang oras, mismo sa masjid? Napakamahal natin ang mundo. Kung iisipin mo ang mundo na 24 hours na nananatili ka rito, kain, tulog, paglalaro ng mga anumang mga bagay, nakikita mo ang lahat ng anumang mga palamuti, tinatamasa mo ang lahat ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hiling lang ng iyong tagapaglikha magdasal ng 5 beses isang araw. Mga kapatid, ang pagdarasal ng isang wakto, ano ba ito? Aabot ka ba ng isang oras? 30 minuto? La, abadan. Pinakamalaki na yung 10 minutes. Hindi pa natin magawa. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ko na kaya nahilingin sa Allah at ako'y nahiya. Ngunit ang limang pagdarasal na ito sa isang araw ito ay katumbas ng 50 beses na pagdarasal ng isang tao. Wallahi mga kapatid, kung magdarasal ka ng Fajr, para kang nagdasal ng 10 Fajr. Magdasal ka ng Zuhur, para kang nagdasal ng 10 Zuhur. Dahil ang equivalent ng 5 times daily prayers is equivalent to 50 times prayers in a day. Nababa si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at yun nga mga kapatid, ang nangyari din, inalok siya nang dumating siya sa Baitul Maqdis para pumili ng inumin. Uminom ng isang gatas o uminom ng isang honey o uminom ng isang alak. Ang pinili ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay uminom ng gatas. At mabuti na lang at hindi niya ininom ang alak. Sa oras na yun mga kapatid, ang alak ay hindi pa ipinagbabawal. Sa oras na yun, katulad ng pag-aayuno ay hindi pa ipinag-uutos. Katulad na yun, sa oras na yun, ang pagdarasal hindi pa pinag-uutos. Naging final ang pag-uutos nito nung dumating si Propeta Muhammad sa kanyang Panginoon, nakiusap nito sa pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. At nung ito ay naganap na, pinili niya at sinabi, katotohanan, pinili mo ang fitrah, ang tunay na paniniwala na kayo ay mabigyan ng gabay. Ang sino mang gustong mabigyan ng gabay sa tunay na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Wallahi mga kapatid na sirhan, kahit sino sa atin, Kristiyano man, anumang uri ng tribo, dahil sa gusto nila, malaman nila ang tunay na pananaliksik ng katotohanan sa Islam, wallahi maliban sa ito, bibigyan sila ng Allah ng gabay.
Ito ay napagtanto ko at ito'y sasabihin ko at hindi pagmayabang at hindi pagsasalita sa anuman dahil ito mismo na iyakan ng puso't isipan ko. May mga kabataan, ang edad lang niya 14 na taon, 16 na taon, ang buhay nila marangya dito sa mundo paggawa ng lahat. Pero dahil sa pamamagitan ng mga video na nakikita nila ng mga Islamic videos natin, wallahi mga kapatid, nagsila ay tumatawag at nagtitext na sinasabi nila, Ustad, gusto namin pumasok sa Islam. Ustad, gusto namin mag-Muslim. Ustad, turuan nyo kami magdasal. Turuan nyo kami magdasal, ya Ustad. Wallahi, buti pa yung bagong pasok lang sa Islam. Gusto na magdasal. Ikaw mismo na Muslim na matanda na natigulang na dito sa mundo, wala pang pagdarasal. Walang utang na loob sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sino? Sino yung bibigyan ng Allah ng gabay? Sino yung bibigyan ng Allah ng gabay sa lahat ng kanyang mga alipin? Dito mga kapatid, nangyari ang lalong pagpapasinungaling ng mga tao. Nagkaroon sila ng oportunidad na para sabihin si Muhammad ay siraulo, para siya ay sabihin na impostor, para siya ay sabihin na sinungaling, para siya ay sabihin na walang kwentang tao at huwag nyo paniwalaan yan. Isipin nyo mga kapatid, doon nagkaroon ng fitna ang mga tao, pero kung sino pa rin ang bibigyan ng Allah ng gabay, ang mga taong naniwala sa Kanya ay patuloy na naniniwala. Ang mga tao na binubulag nila ang puso't isipan nila, nananatiling bulag at hindi tumatanggap ng katotohanan patungkol sa pagkapropeta ni Muhammad at pagkatungkol sa tunay na nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat nangyari ang bayatul ula. Kamayo sa muna bayatun nisa. Ito yung ang si Propeta sallallahu alaihi wasallam bago mag-Hajj, dumarating siya doon sa Makkah, doon sa mga tao na minsan nanggagaling sa Madina, na sila ay mga napapabilang sa tribu ng Khazraj, at sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, handa ba kayong makinig patungkol sa Islam? Nagdadawa si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Tinuturuan ng mga tao na maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Huwag kayong mangalunya, huwag kayong magsinungalin, huwag kayong magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nyo patayin ang inyong mga sanggol, ang inyong mga anak, magkaisa, mag-ugnayan. Ito ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayo na mga tao na mapaniil, na mga sinungalin, na nagsasalita ng kung ano-anong sinasabi kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, basahin nyo kaya ang kanyang. Alam nyo ba kung wala si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang mangyayari sa mundong ito? Mananatili na tayo ay nasa dilim na kamangmangan, sumasamba sa mga iba't ibang imahe at mga iba-ibang Diyos-Diyosan, gumagawa at sinusunod ang sarili. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang kanyang misyon? Sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Itinuro ang huwag pumatay. Itinuro niya ang huwag mangalunya. Itinuro niya ang huwag kayong magsinungalin. Huwag kayo pumatay. Lahat ng mga ito, lahat kabutihan mula sa Allah. Tapos patuloy na papasinungalin ng mga taong ito. Qatalahumullahu bima qalu li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, nangyari ang bayatul ula at nisa, hanggang ito ay nangyari dahil ang oras natin sumobra na tayo mga kapatid. Pagpalain tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Sana napulutan natin ng mga aral ang patungkol sa kaganapan sa nangyari sa buhay ng pinakamamahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung wala si propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, walang magiging habag ang Allah sa atin. Dahil nandoon kay propeta sallallahu alaihi wasallam ang habag ng Allah. Sino ang sumunod kay propeta sallallahu alaihi wasallam? Magkakaroon ang Allah ng habag at pagmamahal sa sino mang sumusunod sa kanya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik at mashallah. Ang gamit po nga nakita natin dito sa in-call message na napaiyak po sa mga natuklasan nila ngayong gabi at share niyo po, Ustads. At talagang nakita naman po natin o naramdaman po natin na si Ustads ay kung saan nanggagaling ang mensahe niya ay doon din ang pinupuntahan. Ang ibig kong sabihin, nanggagaling ang sinasabi ni Ustads
doon talaga na nararamdaman natin na galing talaga ito sa puso. Kaya ang bagsak talaga dito sa atin ay sa puso din. At ang daming umiyak ustads dito sa atin na in-call message, subhanallah. At subhanallah, nakakaiyak yung lecture ngayong gabi at mas nakakaiyak kung hindi natin ito masabuhay ang mga atin natutunan dito. Wag natin na sayangin yung mga nalaman natin dito at yung lalong-lalo na ang effort ng Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng effort ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na tulad ng sinabi ni Ustads, itong pakikinig natin sa online Islamic Studies, it just shows na gaano tayo nagmahal sa Rasulullah nang hindi man natin siya nakikita at kilala. At kalugian sa mga tao na hindi siya kinilala at nagpaparatang ng mga maling-maling paratang nang hindi man lang siya inaalam kung sino siya. At Ustads, time check, nasa 10:18 na po tayo. So far, konti lang naman ang ating katanungan. Sa ating in-call message, Ustads, ay meron tayong isang katanungan dito, Ustads. Babasahin ko po ang katanungan na ito. Galing kay kapatid na Nena Binasing. Ay ang sabi po dito, Assalamualaikum Sheikh, kapag namatay po ba tayo na nakapunta tayo ng surga, makikita ba natin ang ating tagapaglikhang Allah at ang propeta nating Rasul sallallahu alaihi wasallam? Shukran, I'm watching here from Madina, Balasangkao, Allah Ustads. Babalitaan kita, sister. Mapalad ka. Nakamute po, Ustads. Babalitaan kita ng magandang balita, sister. Mapalad ka dahil nandyan ka sa lugar ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nandyan ka sa Madina kung saan dyan siya nailibing. Nandyan ka sa Madina kung saan isa yan sa pinakasagrado at pinakamabuting lugar dito sa mundo. Wallahi, sino man ang nagmamahal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, magiging kapitbahay niya, magiging kasama niya. Hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam fi marawarawahu fi Bukhari wa Muslim wa fi Tirmidhi haythu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna min aqrabikum wa ahabbikum ilayya inna ahabbikum wa aqrabu ilaykum majlisan ilayya yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Katotohanan, ang sino ang pinakamamahal ko, sabi ng mahal nating propeta, pinakamalapit sa aking puso, gustong gusto ko na makasama. Katotohanan, ang sino sa inyo ang may pinakamabuting pag-uugali, napakamarangal na pag-uugali ng Quran at pag-uugali ni propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakamalapit sa akin at magiging kapitbahay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa paraiso. Oo sister, oo Muslim, kahit sino sa atin, iwallah, magpapakita ang Allah, ang ating tagapaglikha sa kanyang mga alipin sa paraiso. Hindi dito sa mundo, hindi sa araw ng paghukom, doon sa paraiso. Dahil mayroong pagkatapos ng paglilitis at paghuhukom, mayroon na tayong final abode. Ito na yung pinaka-final na ito yung sasaraduhan na ang paraiso at sasaraduhan na ang imperno. Sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, alam nyo ba ang nabanggit sa Quran na yung sinasabing Yawmul Mazid? Ma ma'na Yawmul Mazid? Araw na kung saan ito ay dagdag. Mga kapatid, pag napasok tayo sa paraiso, inihiling natin sa Allah na tanggapin tayo lahat sa paraiso. Allahumma amin ya Allah, Allahumma dakhilna al-jannah. Wallahi mga kapatid, pag napasok ang kahit sino sa atin sa paraiso, inihiling natin sa Allah na tanggapin tayo sa paraiso. Darating na lang ang mga anghel sa iyong palasyo at sasabihin sa iyo, O alipin ng Allah, ikaw ay iniimbitahan ng iyong Panginoon na magpapakita siya sa iyo. Wallahi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saufa tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara fil badr.
Makikita ninyo ang inyong Panginoon sa katulad ng pagkakita nyo ngayon sa buwan na ito na napakalapit sa atin at napakalaki at napakaliwanag sa araw ng Badr ng pakikipaglaban ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hada huwa aqidatu ahlus sunnah wal jamaa, aqidatu ahlus salaf, ru'yatul ayn al haqiqi, magpapakita at makikita ng mata mo ang iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Oo sister, magtimpi lang tayo, o mga kamusliman, magsabar lang tayo, tiisin natin ang anumang mga pahirap, anumang mga pinagdadaanan natin dito sa mundo, tiisin natin ang mga batas ng Allah, gawin natin ito, isabuhay natin ito, insyaAllah kung tayo tatanggapin ng Allah sa paraiso, makikita nyo si Propeta sallallahu alaihi wasallam, magiging kapitbahay mo pa siya, at ganun din ang Allah ay magpapakita sa iyo. Hadith ng propeta kung saan sinabi niya, anta wa man ahbabt. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, ya Rasulullah, mata as-sa'a, usugo ng Allah. Kailan mangyayari ang kaganapan ng mundo? Kailan mangyayari ang kagimbal-gimbal na masisira ang mundo? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit? Ano ang iyong preparation dito? Maistadad tala. Bakit mo ito naitanong? Sabi niya, la, wallahi inni bas uhibullah wa rasuluh. Mahal ko ang Allah. Mahal ko ang sugo ng Allah. Kaya gusto ko yan itanong. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw at kung sino yung mga minamahal mo ang makakasama mo sa araw ng paghukom sa paraiso ng Allah. MashaAllah. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Jazakallahu khair po dun sa nagtanong, mashallah Ustaz. At napakagandang balita po sa lahat ng nakikinig ngayon na subhanallah, yung mga Muslim ay makikita nila ang kanilang tagapaglikha at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napaisip ako Ustaz, yung habang sinasagot niyo po yung mga katanungan na dito sa Qatar Ustaz ay magkakaroon ng FIFA World Cup. At yung mga sabi-sabi ay ngayon pa lang na 2020 ay nagkakaubusan na ng ticket. Excited ang mga tao na makita ang player ng World Cup. Ang costing, ang expense na para makita mo itong mga player, kailangan mo mag-book ng maaga, bibili ka ng ticket na medyo mapresyo siya, pinaghahandaan, pagpipilahan, o yung mga paraan, inaalam, iniisip kung saan ka makakakuha ng ticket. Pero yung binalita na sinabi niyo po kanina, na makikita mo ang alay, itong mga tao, na tao ang titignan, dumadaan sila, ina-apply yung sabar nila para makita lang ang mga player ng mga World Cup. What more pa kaya tayo dapat mga Muslim na mag-effort, na magkaroon ng ticket na iyon, papuntang Jannah. Allahumma amin. So, ganun din sa mga tao sa Pilipinas na nag-iipon, gumagastos para makita ang mga K-pop, mga artista. Masilayan mo lang itong artista, tuwan-tuwa ka na. Pero doon, subhanallah, sa paraiso, makakausap pa natin ang Rasulullah. Magiging kapitbahay mo pa. Allahumma amin. Allahu Akbar, Ustaz. Ang rahmatul lil alamin, ang nagbigay ng, ang pinadala ng Allah, magiging kapitbahay mo. Subhanallah. At ang hinihiling lang ay ang maniwala at sumunod sa Allah at sa mga sunnah. Hindi mo babayaran kung iisipin walang bayad na pera. Wala bro. At yan ang pagmamahal ng Allah. Walang kondisyon. Mahalin mo lang siya, sundin mo lang siya at sundin mo si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero narito pa rin tayo, makasalanan, marupok at mahina. Gusto natin ang pagnanasa ng sarili. Gusto natin ang palamuti sa mundo. Nakakalimot tayo sa tunay na kaganapan na mangyayari sa atin sa araw ng paghukom. Huling katanungan siguro, Ustaz, na entertain natin. Ito ay galing kay kapatid na Noripa Ibrahim. Sheikh, salam po. Tanong ko po, Sheikh, kung may hadith na patunay, na nagpapatunay sa narinig ko sa last tashahud na kung saan babanggitin natin ang salawat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ito raw ay ipaparating sa propeta. Allahu a'lam. Oo. Kung tama ako sa pag-intindi ko sa tanong na yan, ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na al-hadith,
Ang sino man magsala sa kanya, magsabi ng sallallahu alaihi wasallam o di kaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yun ang afdalu as-sala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dumarating sa kanya ang sala natin, ang ating paghiling sa Allah na nawa ang pagbati ng Allah at ang habag ng Allah ay mapasa kanya, dumarating sa kanya na nandoon siya sa kanyang libingan. Kung nandoon ka sa Mindanao, nandyan ka sa Qatar, dito ako sa Saudi Arabia, magsabi ka lang ng sallallahu alaihi wasallam, kamakala sallallahu alaihi wasallam, fa inna salatakum tu'raduna alayya. Ibig sabihin nun, ang inyong mga pagsala ay dumarating sa akin, sa pagsala. Ibig sabihin mga kapatid, kung magsalam tayo sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nandito tayo, kung totoo yan, insya-Allah dumarating sa kanya. At ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mismo ang Allah, sinabi niya, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman kathira. Kathira, ano sinabi ng Allah? Kathira. Katotohanan, ang Allah at ang kanyang mga anghel, sila ay nagsasala sa propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kayo na mga mananampalataya, pinag-utusan tayo ng Allah, magsala kayo kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Sallimu tasliman kathira, na ang pagsala sa kanya ng maramihan. Paramihan mga kapatid. Kung mahal natin si propeta sallallahu alaihi wasallam, minsan nag-aantay ka lang, minsan wala kang magawa. Bakit hindi ka magsabi ng sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad? Wallahi mga kapatid na pagtanto ko, based on my experience, ito, pag yun ay ginawa mo, lagi mo ikaw nagsasala sa propeta sallallahu alaihi wasallam, wallahi nararamdaman mo ang kaginhawaan. Nararamdaman mo ang tunay na pananampalataya at tamis ng pananampalataya dahil sa pagmamahal mo sa propeta. Dahil pag ikaw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya wahidan sallallahu biha asyara. Ang sino mang magsala sa akin, sabi ng propeta, ang Allah at ang kanyang mga anghel ay magsasala sa kanya, sa taong yaon na ikaw ay patatawarin ng Allah. At ang mga anghel ay humihiling sa Allah na patawarin ang tao na nagsala sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Batid nyo ba na minsan si propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nasa mimbar sa khutbah, dumating sa kanya si Jibril, faqala ya Rasulallah, ya Muhammad, ragmaan anf, katunayan ang tao na siya ay kapighatian sa kanya, kalugian sa kanya. Ano yun? Sugo ng Allah. Ang sino mang narinig niya ang pangalan mo at hindi siya nagsabi ng sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah mga kapatid, ang Allah, ang mga anghel, tayo, ang mga bato, ang mga hayop, ang mga puno, sila ay nagsasalam kay propeta. Ganito natin siya kamahal bro eh. Ganito natin siya kamahal. Ang Allah, ang mga anghel at ang lahat ng mga nandirito sa mundo. Pumupugay, pumupuri at nagsasala kay propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun tayo. Tapos ganito na lang nila paratangan. Ganito na lang nila pagsabihan si propeta sallallahu alaihi wasallam. Masisisi mo ba ang tao na pinatay niya yung isang profesor na yun? Profesor ka, tinuturo mo sa mga tao ang patungkol kay Muhammad na wala kang kaalam-alam? Siguro kung dun yan sa atin sa Mindanao, putol ng ulo na yan talaga. Kasi, bata yun eh. Alam natin mali. We condemned anyone, any person who killed another person only for the retaliation of anybody who insulted Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun ang tama. Mali yun na ikaw ay patayin mo ang tao na nag-iinsulto kay propeta. Pero masisisi mo ba? Ang hugot ng puso, ang tunay na pagmamahal kay propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi papasok si propeta sallallahu alaihi wasallam sa paraiso hanggat hindi niya makasama ang kanyang mga umma. Ang mga sumunod sa kanya. Ganun ang pagmamahal ng propeta. Iniyakan niya yan sa Allah. Nagsujud siya sa Allah. Dumating si Jibril sa kanya, Ya Muhammad, isal, anong tanong mo, anong hilingin mo ibibigay sa iyo ng Allah? Anong sinabi ni propeta? Ummati, ummati. Ang aking mga tagasunod. Ganun tayo kamahal ni propeta sallallahu alaihi wasallam. At sana nabigyan natin ng linaw ang pagmamahal natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mga kapatid, ito ang ating pag-aaral sa sira. Kulang ang kaalaman natin sa sira. Wala tayong kaalaman sa sira. Dapat nating pag-aralan. Sino si propeta? Anong kanyang naikontribute? Ituro natin sa ating mga kapatiran, sa ating pamilya, sa ating mga anak.
Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. MashaAllah. Jazakallah khairan, Sheikh. At salamat po sa nagtanong. Barakallahu fiik. At dahil po meron tayong sinusunod na oras at kahit meron pa pong katanungan, ay wag pong mag-alala brother na nagtanong, ay screenshot ko na po ang katanungan para sa sunod nating na meeting. At subhanallah, marami na naman po tayong napulot at nalaman ngayong gabi. At tulad ng sinabi ni Ustads na para lumalim at tumibay pa ang ating pagmamahal sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay kailangan natin ang mga pag-aaral na katulad nito upang makilala natin siya lalo. Dahil hindi po tayo magkakaroon ng tamang pagmamahal kung hindi natin kilala ng tama ang ating minamahal. So subhanallah, nakikita po natin ito ngayon na itinuturo sa atin, dinidetali sa atin ni Ustads kung gaano tayo kamahal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hindi pa tayo nakikita, nakilala, iniyakan tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At dito po, dahil po time check, nasa 10:33 na po tayo, gabi ng Tuesday, November 17, ay dito po magtatapos ang ating pag-aaral. At para po sa change ng ating oras, mag-update po kami kung ito ay final na expected ay 8 p.m. to 9:30 p.m. kada Monday and Tuesday. Same link lang po ito tayo dito sa Google Meet app po natin. At una, alhamdulillahi rabbil alamin. At salamat Ustads. Patibayin ka ba ni Allah? At naway mapabilang tayo doon sa mga papasok ng paraiso na magiging insyaallah na kapitbahay ang Rasulullah. Amin, amin. Amin. Allahumma. At huling mensahe Ustads para po sa lahat bilang closing na po ng ating programa. Bilang panghuli, mga kapatid, minsan sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, may isang nagbibinata, si Al-Aslami, yung apelido, pamilya kung saan siya napapabilang. Si Aslami, nagtanong si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil siya, sa murang edad niya, gustong-gusto niya na nagsisilbi kay Propeta. Pumupunta kay Propeta, pinaglilingkuran ng Propeta. Ang edad na ng Propeta, magsi-60 na, 50 plus na, nag-aablusyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gusto niya paglingkuran. Dahil si Propeta namangha sa pagmamahal ng nagbibinatang ito. Si Rabi'ah, Allahu Akbar, Rabi'ah Al-Aslami, isang nagbibinata na sahabatul jalil. Sabi ng Propeta, o Rabi'ah, magtanong ka Rabi'ah, at insyaAllah ihilingin ko sa Allah na ibigay sa iyo. Napangiti si Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Nung napangiti siya, sabi niya, sandali lang, usugo ng Allah, mag-iisip ako. At noong ito ay nag-isip na, ngumiti siya, sabi ng Propeta, naam ya Rabi'ah, ano ang hilingin mo? At ibibigay ko sa iyo, dahil ang Propeta, mga kapatid, ang hadith niya, ang sinong gumawa sa iyo ng kabutihan at tumulong sa iyo, ay gantimpalaan mo rin ng mabuti. Sabi ng hadith ng Propeta, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Ang sinong hindi nagpasalamat sa tao na gumawa ng mabuti sa kanya, ay parang hindi siya nagpasalamat sa Allah. At ngayon, Rabi'ah, sa paglilingkod mo at pagmamahal mo sa akin, ako ngayon ay magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ano ang gusto mo at hilingin mo? At ibibigay ko at hilingin natin sa Allah. Sabi niya, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. O sugo ng Allah, dahil ikaw mismo nang galing sa iyo, anong ihilingin ko? Inihiling ko sa iyo, o sugo ng Allah, na ikaw ay maging kasama ko, kapitbahay ko, kapiling ko sa paraiso. Allahu Akbar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, namangha siya kasi, sa murang edad yung si Rabi'ah, sabi niya, Rabi'ah, ghayru hada, maliban pa dyan, baka siguro may nagtanong sa iyo na kung ikaw ay tatanungin kita sa ganyan at yan ang isasagot mo, yan ba ang sinabi nila sa iyo? Sabi niya, wallahi ya Rasulullah, walang nagturo sa akin. Pero inisip ko kasi, ano ang ihilingin ko sa iyo, sugo ng Allah dito sa mundo? Sige nga,
Hilingin ko sa iyo ang lahat ng palamuti dito sa mundo, ang kapangyarihan, ang mga ginto, ang pilak, ang pamilya, ang lahat ng ito ay magwawakas. Ito ay walang wagas ito at hindi mananatili at hindi ko makakasama sa libingan ko. Walang saysay ang anuman hilingin ko sa iyo dito sa mundo, usugo ng Allah. Ang hilingin ko sa iyo, usugo ng Allah. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo na lagi kita kasama, sana ako rin ay huwag mo pag-iwanan na makasama mo ako sa iyong paraiso, sa paraiso ng Allah. Allahu Akbar, isang bata na nagbibinatilyo kung saan ang tigib na pananampalataya niya at pagmamahal kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng Propeta, mga kapatid? Tignan niyo ang aral ng Islam. Rabia, kung gusto mo, ang dalangin mo na yan, bikathratis sujud. O Rabia, gusto mo ako makasama sa paraiso? Anong sinabi dito mga kapatid ng mga pantas? Anong sinabi ng propeta? Paramihin mo ang iyong pagpapaterapa, ang iyong pagdarasal, ang iyong paggawa ng kabutihan, ang pagiging mabuting pag-uugali. Dahil yan ang kung sino makakasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi mga kapatid, patawarin tayo ng Allah. Hilingin natin siya Allah. Allahumma amin. Ya Allah, ipabilang kami sa mga taga-ummah na taga-sunod ni Propeta Muhammad na tunay na nagmamahal sa Propeta. Ya Allah, hindi namin siya nakita, pinaniwala namin siya. Siya ay tunay na nagturo, ang anumang ibinigay mong tiwala ay tunay na kanyang ibinigay sa sangkatauhan. Siya ang makatotohanan, siya ang totoo, pinakamamahal namin siya, higit pa sa pagmamahal namin sa buhay namin. Ya Allah, sana makapiling namin si Propeta sallallahu alaihi wasallam, makasama namin sa paraiso, sa katulad na insyaAllah, ya Allah, tanggapin kami sa paraiso. Allahumma amin. Mga kapatid, maski hindi natin ipagtanggol si propeta, ang Allah ang magtatanggol sa kanya. Pinarusahan na ng Allah ang mga taong nag-alipusta sa kanya. Dumating itong aya na ito na inaatay na Kal-Kauthar. At ang ating pagtatanggol bilang mga kamusliman, sundan ang kanyang sunnah, ang kanyang turo, ang kanyang yapak, yun ang pagmamahal sa propeta. Ang pagmamahal, hindi yung pumatay ka ng tao para ipagaganti siya. Ang pagmamahal sa propeta ay sumunod sa kanyang mga turo at yapak, at insyaAllah makakasama natin ang pinakamamahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi niya, kung sino ang minamahal mo ang siyang makakasama mo sa araw ng paghukom. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Gantimpalaan kayo ng Allah mga kapatid. Patawarin tayo ng Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair po, Ustaz. At dito po nagtatapos ang ating programa. At mashallah, gantimpalaan nawa kayo ni Allah, Ustaz. At ang lahat ng mga attendees po natin ay subhanallah. Ay sa susunod po, inshallah, ay maganda ng mga katanungan, at doon patungkol sa exam ay mag-update kami kung mag-proceed tayo doon po sa exam. At ang dami natin take away ngayong gabi. Lalong-lalo na yung puso natin ay kumbaga talagang na-penetrate o napasukan ng pagmamahal natin, at na tumaas yung pagmamahal natin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So maraming salamat po sa lahat, at maraming salamat Ustads. Ingat po dyan palagi, at inshallah sama-sama at tuloy-tuloy itong ating pag-aaral sa talambuhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Sheikh Amrullah di Ambangan. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ganun din mga kapatid, gantimpalaan kayo ng Allah at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi